Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibobod natin ang 2021 Spanish revenge thriller film na pinamagatang Extremo. Spoilers ahead, watch out and take care. Ang pelikulang ito ay itinatampok ang isang retiradong hitman na pinapatay ng kanyang sariling kapatid alang-alang sa kapangyarihang pamunuan ang kanilang organisasyong mafia. Bukod pa doon ay pinatay din ang anak niya na lalong nagpadalamhati sa kanya. Subalit lingid sa kaalaman ng kanyang kapatid, siya ay himalang nabuhay at ngayon ay ginugol ang lahat niyang oras para sa paghihiganti. Magagawa niya kaya ang kanyang paghihiganti? Alamin natin sa pelikulang Extremo. Nagsimula ang Extremo sa pagpapakita sa tanawin ng lungsod ng Barcelona. Ang ating bida na nagngangalang Maximo ay tinawagan ang kanyang anak na si Ander upang tanungin kung nakahanda na ba siya dahil balak nilang umalis sa Barcelona pagkatapos ng kanyang trabaho. Dumating si Maximo sa pabrika na paggawaan ng drugs sa Colombia. Ang stepbrother ni Maximo, si Lucero, ay makikitang pumasok sa pabrika habang si Maximo at kaibigan nitong si Rafa ay sinabihang manatili lang at maghintay sa kotse. Nakipag-meet up si Lucero sa may-ari ng pabrika na nagngangalang Romeo upang ibigay ang bayad para sa gaganaping tipunan ng dalawang bigating pamilya kung saan ang ama ni Lucero ang magiging head sa lahat ng mga criminal organization sa buong Europa. Gayunpaman, nagbigay ng kondisyon si Romeo na italaga ang kanyang anak bilang treasurer. Samantala, papunta na ang ama ni Lucero kasama ang stepsister ni Lucero na si Maria para sa halalan na magsisimula sa kalahating oras. Gayunpaman, nagulat si Romeo nang buksan niya ang bag na inakala niyang may laman na pera, ngunit ito pala ay ulo ng kanyang anak. Dahil dito hindi naiwasan ang isang shootout sa pagitan ng mga alapores ni Lucero at mga alapores ni Romeo. Matapos patayin ang ilan sa mga tauhan ni Romeo, hiniling ni Lucero kay Rafa na tawagan ang kanyang ama at sabihin raw na tumakas si Romeo at ang halalan ay isang bitag. Pagkatapos ay hiniling ni Lucero kay Maximo na patayin ang lahat ng tauhan ni Romeo, gayon din ang mga manggagawa sa pabrika. Bakas sa mukha ni Maximo na hindi talaga nito gusto ang paraan ni Lucero na walang pinipiling pagpatay sa lahat, kasama pati ang mga walang muwang na manggagawa sa pabrika. Gayunpaman, nangako pa rin si Maximo na magiging tapat kay Lucero at gayon din sa ama ni Lucero na itinuring siyang sariling biolohikal na anak. Si Lucero, sa pagkabatid na pupunta na dito ang kanyang ama sa ilang sandali, ay hiniling kay Maximo na umalis na ito at magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal, dumating na nga doon ang ama ni Lucero at galit na galit nang makita ang ginawa ni Lucero. Samantalang noong nakaraan, ipinadala niya si Lucero sa Japan upang malaman ang kahulugan ng katapatan at mataas na pagpapahalaga sa sarili, ngunit ang natutunan ni Lucero ay ang kalupitan ng mga yakuza. Habang pinapagalitan siya ng kanyang ama, sinenyasan ni Lucero ang isa sa kanyang alapores, si Chulmo, na patayin ang mga bodyguard ng kanyang ama, kasama si Maria na nandoon din. Nang mapagtanto ito ni Maria, mabilis siyang pumuslit at tumakas bago pa siya mapatay ni Chulmo. Pagkatapos ay tinutukan ni Lucero ng baril ang kanyang ama at pinatay upang pumalit sa kanyang pwesto bilang pinuno. Bago patayin ang kanyang ama, ibinunyag ni Lucero kung gaano siya nasusuklam sa kanyang ama dahil sa selos na mas mahal nito sina Maria at Maximo na mga ampon lang kaysa sa kanyang sarili at biolohikal na anak. Pagkatapos tinanong ni Lucero ang kanyang ama, ulo o puso, na sinagot ng kanyang ama na ulo, kaya binaril niya ang kanyang ama sa ulo na agarang ikinamatay nito. Bumalik si Chulmo at sinabi kay Lucero na nakatakas si Maria. Lumipat ang eksena at si Maximo ay kararating lang sa kanyang bahay. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak at iniabot ang isang susi sa yaya. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Maximo, ibinigay ng yaya ang susi sa isang misteryosong lalaki kapalit ng kaunting pera. Habang tumutugtog si Ander ng paborito niyang gitara, may napansin siyang umaaligid sa bahay. Agad namang sinabihan ni Maximo si Ander na magtago at hindi nagtagal, isang grupo ng mga armado ang sumalakay sa bahay ni Maximo. Noong una, nagawa pang lumaban ni Maximo at naibagsak niya silang lahat. Ngunit dumating ang isang lalaking nagngangalang Fenito na binaril si Maximo mula sa likuran at nagpambuno silang dalawa. Pagkatapos ay binaril ni Fenito si Ander hanggang sa mamatay, sa harap mismo ni Maximo na sumisigaw sa mapait na sinapit ng kanyang nag-iisang anak. Matapos mapasuko si Maximo hanggang sa wala na itong magawa, sinunog niya at pinasabog ang bahay ni Maximo sabay ibinalita ang pangyayari kay Lucero,
na siyang nagutos pala kay Finito na patayin si Maximo at kanyang anak. Pagkalipas ng 2 taon, isang binata na nagngangalang Leo ay lumapit sa kanyang kasintahang si Daniela. Si Leo ay isang drug dealer sa kanyang paaralan. Habang dumadaan sila ni Daniela sa abandonadong garahe, nakarinig sila ng musika. Nang suriin nila ito, nakita nila si Maximo na buhay pa at taimtim na nagsasanay ng martial arts. Noong gabing iyon, umuwi si Leo at ibinigay ang pera sa kanyang ina na walang kaalam-alam sa trabaho ni Leo bilang isang drug dealer. Pagkatapos ay binigyan ni Leo ng regalo ang kanyang nakababatang kapatid para sa kaarawan nito. Hindi nagtagal, nakatanggap si Leo ng tawag mula sa kanyang supplier na si Haro na tauhan din ni Lucero, ay humiling kay Leo na magbenta ng droga sa teritoryo ng mga gangster ng Russia. Agad itong tinanggihan ni Leo dahil magagalit ang mga Ruso kung magbebenta sila ng droga sa kanilang teritoryo. Ngunit pinipilit pa rin siya ni Haro, kaya wala ng choice si Leo kundi sumunod na lang. Pagdating sa lugar, nagawa ni Leo na makapagbenta ng ilang pakete ng heroin, subalit sa kasamaang palad ang kanyang mga aksyon ay kalaunan nahuli ng mga Ruso na pagkatapos ay inaresto siya at binugbog sa isang eskinita. Pagkatapos ay binalaan nila si Leo na huwag nang magbenta ng droga sa kanilang teritoryo, dahil kung hindi ay papatayin na nila ito kung mahuhuli nila siyang magbebenta muli ng droga dito sa lugar. Kasabay nito, nandoon si Maximo at sinubukang tulungan si Leo sa pamamagitan ng pambubugbog sa mga Ruso at umalis kaagad pagkatapos nito. Tumayo si Leo para habulin si Maximo hanggang sa makarating siya sa isang lumang garahe na tinitirhan ni Maximo. Nagpasalamat si Leo kay Maximo sa pagtulong sa kanya. Habang ginagamot ni Maximo ang sugat ni Leo, tinanong niya si Maximo kung marunong siyang maggitara. Sinabi ni Maximo na ang gitara ay pag-aari ng kanyang yumaong anak na si Ander at hindi siya marunong magtugtog. At dahil napag-usapan nila si Ander, naalala ni Maximo ang malagim na pangyayari 2 taon na ang nakalilipas nang patayin si Ander sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos ng insidenteng iyon, si Maximo ay determinadong maghiganti kay Lucero. Subalit ang kanyang stepbrother na si Lucero ay hindi niya na mahagilap at nahihirapan siyang alamin kung saan ang kinaroroonan ni Lucero. Kinabukasan, hiniling ni Leo kay Maximo na turuan siya ng martial arts at self-defense at tuturuan niya naman si Maximo na tumugtog ng gitara bilang kapalit. Pumayag si Maximo sa hiling ni Leo at agad siyang tinuruan ng ilang basic martial arts techniques. Bago umalis, isinulat ni Leo ang numero ng kanyang telepono sa isang papel para matawagan siya ni Maximo anumang oras. Pagkatapos nakiusap si Leo kay Maximo na gumawa sila ng isang special toss bilang isang paraan ng pagpapalagayang loob. Ngunit ang special toss na ginawa nila ay nagpaalala kay Maximo kay Ander dahil madalas ding gawin ng mag-ama ang ganoong bagay. Habang nasa campus si Leo, tinawagan siya ni Haro at hiniling na bumalik sa pagbebenta ng droga sa teritoryo ng mga gangster ng Russia. Ngunit tumanggi si Leo at agad na ibinaba ang telepono. Tila nainis si Haro na tinanggihan ni Leo ang kanyang utos at ibinaba pa ang telepono. Noong gabing iyon, pumunta pa rin si Leo sa mga Ruso para magbenta ng droga, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli pa rin siya ni Haro, binugbog ng husto, at dinurog pa ang kanyang braso dahil nalaman ni Haro na ninakaw ni Leo ang pera sa pagbebenta ng droga. Kinabukasan, nagulat si Maximo sa pagdating ni Daniela na hinahanap ang kinaroroonan ni Leo. Sinabi ni Daniela kay Maximo na ninakaw ni Leo ang pera sa pagbebenta ng droga at posibleng nalaman ito ni Haro at pinahirapan si Leo bilang parusa. Pagkatapos ay nag-message si Maximo kay Leo at hiniling na makipagkita sa kanya. Sa wakas ay nagkita sila sa simbahan at sinabi sa kanya ni Leo ang lahat. Pagkatapos nakiusap si Maximo kay Maria na tulungan si Leo, sa gabi, makikita si Haro at ang kanyang mga alapores na pumasok sa isang nightclub na pag-aari ng mga gangster ng Russia. Sinundan pala ni Maximo si Haro at pumasok doon para maghiganti sa ginawa ni Haro kay Leo. Madaling napabagsak ni Maximo si Haro at nang gusto siyang tulungan ng kanyang mga alapores, tila nakilala ng isa sa kanila si Maximo at nagpas siyang tumakas. Matapos ibagsak ang lahat ng mga alapores ni Haro, dinurog ni Maximo ang kamay ni Haro, katulad ng ginawa niya kay Leo. Pagkatapos noon, pumunta si Maximo sa bahay ni Maria para kamestahin ang kalagayan ni Leo at nagsanay din sila ni Maria ng martial arts. Nang mapag-alaman ni Maria na dadalo ang stepbrother nilang si Lucero sa halalan para sa magiging bagong pinuno ng mafia, ipinaalala ni Maria ang kanilang planong paghihiganti kay Lucero. Sa ibang lugar, pumunta si Finito sa kinaroroonan ni Haro at pinagtawanan siya dahil sa bogbog na natamo.
Kaya sinabi ni Haro kay Fenito na ang lalaking umatake sa kanya ay tinaguriang gladiator sa mundo ng krimen. Nang marinig ni Fenito ang pangalang iyon, agad na napagtanto ni Fenito na ang lalaking bumugbog kay Haro at sa mga tauhan nito ay walang iba kundi si Maximo na inakala niyang patay na. Kaya naman pinatay ni Fenito si Haro upang hindi makarating ang balita kay Lucero na si Maximo ay buhay pa at tinanong ang alapores ni Haro tungkol sa kinaroroonan ni na Maximo at Leo. Samantala, si Leo, na nakakaramdam na ng ginhawa, ay nagpasya na bumalik sa kanyang bahay. Hindi pinansin ang mga babala ni na Maria at Maximo na si Leo ay maaaring targetin ng gang ni Haro. Sinamahan ni Maximo si Leo sa kanyang pag-uwi upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, laking gulat ni Leo nang tumambad sa kanya ang walang buhay niyang kapatid na puno ng dugo, pati na rin ang kanyang ina at lolo. Lumalabas na kagagawan ito ni Fenito at ng kanyang mga alapores. Sa galit ni Leo, sinubukan niyang kalabanin si Fenito pero syempre hindi siya umubra at nang papatayin na ni Fenito si Leo, biglang pumasok si Maximo at iniligtas si Leo. Muling nakipaglaban si Maximo kay Fenito at sa kanyang mga alapores. Ngunit nakatakas si Fenito nang barilin siya sa balikat ng isang galit na si Leo. Habang ginagamot ni Maria ang kanyang sugat, ipinaalam ni Maximo na alam na ngayon ni Fenito na siya ay buhay pa. Naikinagalit ni Maria dahil ito ay makakagambala sa kanilang planong paghihiganti. Lumapit si Maria kay Leo na umiiyak at sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Sinubukan ni Maria na pakalmahin siya, ngunit si Leo ay labis na nababalisa kaya nagpa siya itong magkulong sa silid. Nagbigay ng impormasyon si Maria kay Maximo tungkol sa isang lalaking nagngangalang Urquiza na siyang namamahala sa pag-oorganisa ng mga aktibidad ng money laundering ni Lucero sa isang nightclub na tinatawag na Seven Rain. Pagdating sa Seven Rain, sinabi ni Maria kay Maximo na ang lahat ng pera sa Seven Rain ay ibibigay kay Lucero bago magsimula ang halalan at ang van na magdadala ng pera ay darating sa loob ng 20 minuto. Sinubukan ni Urquiza na tumakas habang nakikipaglaban si Maximo sa kanyang mga alapores. Pero naabutan siya ni Maximo at nabugbog. Pagkatapos ay nag-iwan si Maximo ng mensahe at cellphone kay Urquiza para kay Lucero bago tuluyang kinuha ang lahat ng pera. Tinamaan pala si Maximo habang nakikipaglaban sa mga kampo ni Urquiza sa Seven Rain, kaya kinailangan agad na alisin ni Maria ang bala sa kanyang katawan. Sa ibang lugar, si Lucero, na sa wakas ay nakarating na sa Barcelona, ay pinakiusapan si Rafa na ihatid siya kay Urquiza. Pagdating doon, dahil hindi niya nakuha ang impormasyon na gusto niya, brutal niyang pinatay si Urquiza. Sa kabilang banda, si Leo ay palihim na kumuha ng baril habang natutulog si Maria at sumugod sa lugar para maghiganti sa pag-aakalang naroon din si Fenito. Pagdating doon, tinutukan ni Leo ng baril ang dalawang lalaki ngunit pagkatapos, dumating si Fenito at agad na pinalo si Leo. Nang papatayin na ni Fenito si Leo, biglang dumating si Maria at diretsyong sinagasaan si Fenito. Sa daan, sinubukang tawagan ni Maria si Maximo, ngunit wala pa rin itong malay. Lingid sa kaalaman ni Maria, sinundan siya ng isa sa mga alapores ni Fenito sa ospital at ipinaalam kay Fenito ang kanyang kinaroroonan. Dahil nalaman na ni Lucero na buhay pa si Maximo, nagalit siya kay Fenito at inutusan ito na ayusin agad ang problema. Sa kabilang banda, si Chulmo, na alam na ang lokasyon ng bahay ni Maria, ay makikitang bumisita sa bahay ni Maria at sinalubong siya ni Maximo na nagising na. Sinabi ni Chulmo kay Maximo na sa tingin niya ay si Maximo ang dapat na maging pinuno upang palitan ang kanyang ama. Ngunit dahil nagpa siya si Maximo na umalis sa mundo ng krimen at magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang anak, nagpa siya si Chulmo na italaga ang kanyang sarili kay Lucero. Sina Maximo at Chulmo pagkatapos ay sumabak sa isang matinding labanan dahil pareho silang martial arts masters. Tinanong ni Maximo si Chulmo kung nasaan si Lucero, ngunit dahil may sinabi si Chulmo na ikinagalit niya, sinaksak ni Maximo si Chulmo hanggang sa mamatay. Pagkatapos noon, nagtungo si Maximo sa ospital upang suriin ang kalagayan ni Leo at saka sinugod si Lucero. Pagdating doon, isa-isang pinatay ni Maximo ang mga alapores ni Lucero at nakipagbarilan sa kanila. Ngunit pagkatapos, tinulungan siya ni Rafa at hinayaan si Maximo na makipagkita kay Lucero. Sa wakas ay muling nakaharap ni Maximo ang kanyang stepbrother na si Lucero na nagsasabing ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil mas mahal ng kanyang ama sina Maximo at Maria na mga ampon lang kaysa sa kanya na kanyang biolohikal na anak. Hindi yun pinansin ni Maximo dahil ang tanging pakay niya lang ngayon ay paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang anak.
Pagkatapos ay nagkaroon ng matinding sagupaan at mabangis na duelo ang dalawang magkapatid gamit ang kani-kanilang mga katana. Nang madaig ni Maximo si Lucero, biglang lumitaw si Fenito na bihag na si Maria. Dahil dito naagaw ang atensyon ni Maximo kaya napabalikwas ni Lucero ang labanan sabay binugbog ng husto si Maximo. Nang makita ito, sinubukan ni Maria na labanan si Fenito, ngunit siya ay nahulog at nawala ng malay. Pagkatapos ay inutusan ni Lucero si Fenito na tapusin na si Maximo habang papatayin niya si Maria. Nang makita niyang susunugin na ni Lucero si Maria, agad na bumangon si Maximo laban kay Fenito at pinatay ito ng isang nakamamatay na suntok. Kasabay nito, sa wakas ay nagising si Maria at bumangon upang labanan si Lucero. Ngayon, mag-isa na lang si Lucero at kailangan niyang harapin sina Maximo at Maria ng sabay. Ngunit sa huli, hindi nanaig si Lucero at magkasamang pinatay siya ni Maximo at Maria, kung saan sinaksak siya ni Maximo sa puso, habang binaril naman siya ni Maria sa ulo. Matapos ang insidente, sinundo ni na Maximo at Maria si Leo na naka-recover na sa ospital, at nasa kanila pa ang pera mula sa money laundering ni Lucero, at dito na natapos ang pelikula.